Nasa kalagitnaan na ako ng pagsusuot ng aking bra nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at iniluwa noon ang galit na si Lucas. Ngunit kaagad ring nagbago ang reaksyon ng kanyang muka nang bumaba ang kanyang mga mata sa aking katawan. Tanging kulay krema na panty lamang ang aking suot, habang ang kulay krema ko ring bra ay inilalak ko pa lamang. Tatanungin ko sana siya kung anong gusto niya, nang muli na naman ako nakaisip ng kapilyahan. Strapless ang aking bra, at kapag binitawan ko ito, siguradong sa sahigang bagsak nito at malalantad sa nag-aapoy na mga mata ng aking dating asawa ang aking mga dibdib. Tumikim muna ako upang makuha ko ang kanyang atensyon, at hindi naman ako nabigo dahil muling bumalik sa aking muka ang kanyang nagbabagang mga tingin. Hindi ko lang masigurado kung dulot ba yun ng galit o pagnanasa. I gave her the sweetest smile that I could ever give bago ko sadyang binitawan ang aking bra, sanhi upang tuluyan itong mahulog. Ngayon, ang aking dibdib ay hubad at malayang nakabitin sa harapan niya. Hindi ko maitago ang ngisi sa aking mga labi as I saw how his eyes darkened in lust, as his naked and fiery eyes were on my breast. Hindi ka ba magiging gentleman and get my bra for me? Sabi ko sa napaka-inosenteng tono. I saw how he gulped as he stared at my breast. Bumaba pa sa aking pagkababae na natatabingan lamang na kaunting saplot ang kanyang tingin. Umigting ang kanyang mga panga at kinuyom niya ang kanyang kamao na tila ba nagpipigil. Tumingala siya. Saka niya ipinikit ang kanyang mga mata habang mabilis ang kanyang bawat paghinga. Lumawak ang aking ngisi dahil nakikita ko ang reaksyon ng kanyang katawan. Ilang minuto na, nananatili pa rin sa ganoong posisyon si Lucas, at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay sa aking mukha lamang niya pinanatili ang kanyang tingin. He did not even bother to get my bra, at halata na pinipigilan niyang mapatingin sa aking katawan. I know you're planning something evil against me and Maristela. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, wala ka nang magagawa para sirain ang relasyon naming dalawa. It's been 6 years, Selena. Bakit hindi ka pa rin makapag-move on? Napatawa ko sa kanyang sinabi. I laughed so hard na ikinakunot ng noo niya. Nang tila mahimasmasan ako, saka ako pinulot ang aking bra at sinuot habang umiiling. Masyado naman atang malakas ang kumpiyansa mo, Lucas. What's make you think na ikaw ang dahilan kung bakit ako umuwi rito sa Pinas? You are too full of yourself, my dearest ex-husband. Isinunod kong suotin ang kulay itim kong shorts. Oh, please, Selena. Stop playing games with me. I know what you are trying to do. Liligawan mo ako gaya ng ginawa mo sa akin sa bar. Alam kong ikaw ang aking dating asawa. Ginawa mo mga bagay na yun para sirain ako at ang relasyon namin ni Maristela. Well, let me tell you this. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo kami mapapaghiwalay ni Maristela. Mariin niyang sabi. When I was done putting my t-shirt on, ay dahan-dahan ako na naglakad patungo kay Lucas habang may nakapaskil ng ngiti sa aking mga labi. Nang magdikit ang aming katawan, ay tumingkayad ako upang kahit papano maabot ko ang leeg niya. Ramdam na ramdam ko ang pagpagubagong pagpintig ng puso at ng kanyang paninigas. Unti-unting dumampi ang aking shorts. Talaga, ex-husband. Kasi mula sa naaalala ko kung anong nangyari to us the other night, you were completely insane over my body. Bulong ko sa kanya. Saka ko siya hinarap at hinaplos ang kanyang pisngi na nagpatensyon sa kanyang katawan. Don't deny it, Lucas. Alam naman nating pareho na gusto natin ang nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Itatago ko ito bilang dirty little secret. Hindi ko sisirain ang nalalapit niyong kasal. I distanced myself from him at binigyan siya ng matamis ng ngiti. Kaya huwag kang mag-alala, Lucas. Wala akong pagsasabihan nun. Now, will you please leave? Kailangan ko pa kasing magpahinga. Hindi pa rin kasi nakakabawi ang katawan ko sa pagod dulot ng ginawa natin sa bar. I told him with the sweetest tone that I could ever have. Ilang segundo kami nagkatitigan at siya na rin ang unang sumuko. Nakaigting pa rin ang kanyang mga panga
habang lumalabas siya ng aking kwarto. Napailing pa ako ng marahas niyang isinara ang pinto. Sa wakas, nagsimula na ang laro. Mabuti naman at naisipan mong umuwi rito ng Pilipinas, iha. Komento ni Papa Roman. Nakauuwi lamang mula sa pag-golf kasama mga kaibigan niya habang naghahapunan kami kasama sina Lucas, na hindi naman pa rin maipaninta ang muka. Ayaw pa niyang makisabay sa amin kanina, but when Papa Roman spoke, wala na siyang nagawa. Si Papa ang batas ng pamilya Marquez, at kahit gaano pa kagago itong si Lucas, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Oras na magsalita na ang Papa Roman. Masyado po kasi ako naging abala sa trabaho, Papa. Kaya gustuhin ko man pong umuwi rito sa Pilipinas, hindi ko po magawa. Mabuti na lamang po pumayag ang boss ko na mag-file ako ng leave. 5 taon na rin po akong nakasubsob sa trabaho Kaya sa tingin ko, deserve ko rin po ang mag-break. Sagot ko, habang nakangiti. Wala ka naman bang naiwan dun sa Canada? Aba, sa ganda mong yan, imposibleng wala kang nobyo ron. Tanong ni Papa Roman. Napansin ko ang pagtigil sa pagkain ni Lucas nang tanungin ako ni Papa Roman. Nang lingunin ko siya sa aking tabi, muli rin siyang bumalik sa pagkain. Looks like someone is interested. Naku, Papa, wala po akong panahon para sa mga ganyan. Sa trabaho pa nga lang po, hirap na akong makapagpahinga. Magnonobyo pa po ba ako? Pero malay po ninyo, baka sa pagbabakasyon ko dito sa Pilipinas, dito ko pumahanap ang lalaki para sa akin. Sagot ko kay Papa. Saka binalingan si Lucas na tahimik lamang na kumakain, pero alam ko namang nakikinig siya sa usapan namin. May naumuuna namang kapilihan sa aking utak. Bumaba ang aking tingin sa kanyang kandungan na natatabingan ng lamesa. Pasimple kong ibinaba ang aking isang kamay, habang isang kamay naman ginagamit ko sa pagkain. Sana nga, iha. But I hope, next time naman that you fall in love, ay hindi na kasing gago nitong anak namin. Komento ni Papa, na ikinangisi ko habang si Lucas naman, matalim ang titig na ipinukol kay Papa, but Papa just raised his eyebrow on him. Napaingos na lamang si Lucas at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain, ngunit kaagad rin siyang napatigil at nanlaki ang mga mata na tumingin sa akin. What? Inosente kong tanong sa kanya, but my hand weren't that innocent as it finds its way to bulging crotch. I sensually rub it na dahilan para mapalunok siya ng kanyang sariling laway. Lucas, are you okay, son? Mama Olivia asked. I bit my lower lip to stop myself grinning. Hindi pa ako nakontento. I moved my hand slowly, torturing him. Dumiin ang pagkakahawak niya sa kanyang kutsara at tinidor, at unti-unti na rin siyang pinagpapawisan, and his breathing did not even slow down. I continued eating na tila ba walang ginagawa ang isang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Mabuti na lamang at hindi yun pansin nila Mama at Papa, at mabuti na lang din walang mga katulong na malapit sa amin. Kaya kung titignan, tila wala talagang milagrong ginagawa ang isang kamay ko sa ilalim. Watch your mouth, Lucas, saway ni Papa Roman. Noon pa man, ayaw na niyang may hindi magagandang salita na lumalabas sa mga bibig namin sa tuwing nasa hapagkainan kami. Sorry, Dad, hingin pa umanhin ni Lucas, habang pinipilit na magsalita ng maayos. Hindi na sumagot si Papa at nagpatuloy sa pagkain. Are you sure you're fine, Lucas? Pinagpapawisan ka? Tanong muli ni Mama. Ngunit hindi na sumagot pa si Lucas. Ipinagpatuloy na lamang ang pagkain, kahit pa nanginginig ang mga kamay na may hawak na kutsara at tinidor. Bahagya ko siyang sinulyapan, and I saw his pleading eyes as he stared at me, na tila ba pinapakiusapan akong ituloy ang aking nasimulan. Ngunit imbis na gawin ang kanyang gusto, nginitian ko lamang siya and asked him, How was it? Is it delicious? I then grinned, at nagpatuloy ako sa pagtatanong sa kanya. Was the food delicious? Hindi ko na hinintay pa na sagutin niya ako, because I know he wouldn't, kaya muli kong ibinalik ang aking atensyon sa pagkain, habang may nakapaskil pa rin ang ngiti sa aking mga labi. Papa and Mama asked me a lot of questions while we were eating, at masaya akong sinagot ang mga katanungan nila, knowing na ang katabi ko ay nagngingit-ngit dahil sa pagkabitin. Our dinner ended very well. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta pa akong tumulong sa paghuhugas, ngunit hindi ako pinayagan ni Mama.
So instead of staying in the living room, dumiretso na ako sa aking kwarto. I am now lying on my bed at tanging manipis na sando lamang ang aking suot at kitang-kita ang aking dibdib. Kulay itim na boyleg lamang ang aking pang-ibaba. Mas komportable kasi ako matulog ng ganito lang ang suot. Tinignan ko ang aking relong pambisig. 8:00 pa lamang ng gabi. No wonder hindi pa ako dinadalaw ng antok. Nasanay na kasi ako na hating gabi na nakakatulog. At kung minsan, 3:00 na dahil sa trabaho. At dahil sa hindi ako makatulog, naisipan ko na lamang magbasa. Mabuti na lamang daladala ko ang mga paborito kong mga libro. I Pick One With You by Sylvia Day. Isa sa mga paborito kong manunulat. Malapit ko nang matapos ang libro nang makarinig ako ng katok. Sumulyap muna ako sa aking relos. 10:00 na pala ng gabi. Masyado ko na-engross sa aking binabasa na hindi ko na namalayan ang oras. Muli ako nakarinig na mahinang katok na tila ba iniiwasan nito na may makarinig. Kumunot ang aking noo. Sino naman ang kakatok sa kwarto ko ng ganitong oras? I know it's not Mama Olivia or Papa Raman dahil maaga matulog ang mga ito. Muli na naman kumatok ang kung sino na nangiistorbo sa pagbabasa niya kaya napilitan na siyang tumayo. Hindi naman ako nag-aalala na masamang tao ang nasa labas. This house is guarded at napakahigpit ng seguridad sa bahay na ito kaya sigurado kung hindi masamang tao ang nasa labas. Maybe it's one of the maids. Isinuot ko muna ang aking roba, inayos ang magulo kong buhok bago ko pinihit pabukas ang pintuan ng aking kwarto at tumambad sa akin ang seryosong mukha ni Lucas. He is shirtless at tanging boxers lamang ang pang-ibaba niyang suot. Tinaasan ko siya ng kilay. What do you want? Siguraduhin mo lang na importante yan kung ano man yung pakay mo dahil iniistorbo mo na ako. So, what? You. Putol niya sa aking sinasabi. Kumunot ang aking noo. What? I asked confused. You ask me what I want? Matiim niya akong tinitigan. It's you. It's you that I want, he said. At bago pa man ako makatugon sa kanyang sinasabi, walang kaabog-abog niya akong itinulak papasok. Then he entered my room and locked the door na aking ikinagulat. What the? But before I could finish my sentence, muli na naman niya akong tinulak. But this time, sa kama na niya ako tinulak, dahilan para mapahiga ako, saka siya maliksing dumagan sa akin. Bumilis ang tibok ng aking puso, dahil sa gulat, at dahil sa biglaang pagkakalapat ng aming katawan. Our bodies were touching, and our faces were only inches apart. At dahil boxer lamang ang kanyang suot, ramdam na ramdam kong kanyang hinaharap. This is your plan, right? Seducing me. Matigas ang kanyang boses. Well, is it working, my dear ex-husband? Umigting ang kanyang mga bagang at nagbabaga ang kanyang mga mata sa matinding pagnanasa. Sumisigaw ang init na mula sa kanyang katawan na tila ba ipinaparamdam niya sa akin ang kanyang matinding pagnanasa na siyang dahilan para unti-unti na rin maapektuhan ang aking katawan. My body is starting to heat up. He kissed me savagely na buong init ko rin namang tinugon. I know I shouldn't feel this way, but what can I do? Katulad lang din naman ako ng ibang normal na mga babae na nakakaramdam din rin naman ng init. Sinumulan na niyang baklasin ang suot kong roba at kaagad na din naman ang aking dibdib. Ngunit mukhang hindi niya gustong may sagabal sa paghaplos niya sa aking dibdib. Kaya buong pagmamadali niyang binaklas ang sando na aking suot. Na aking ikinasinghap naman. Hindi naman nagtagal ang mga kamay niya roon dahil tumigil na siya sa paghalik sa akin at saka siya tumayo sa aking paanan. Matapos noon, kaagad na bumaba ang mga kamay niya at ang boy leg ko naman ang kanyang pinagdiskitahan. Kagaya ng ginawa niya sa sando ko, pinunit rin niya ang panty ko. Matalim ang tingin na ipinukul ko sa kanya. Bakit kailangan niyang palaging punitin ang mga suot ko? Katulad nung nasa bar, pinunit rin niya ang pang-itaas kong damit. And now, pati boy leg ko pinunit na rin niya. Pero gago, ginisiyan lang ako sa kaniya hinubad ang kanyang boxers. 5 araw na ako rito kina Lucas. And for the past 4 days, hindi man lang ako nagawang pansinin ni Lucas after what happened between us nung unang gabi ko rito sa kanila. Halos hindi na niya ako tapunan ng tingin. He treated me as if I don't even exist, and it's pissing the hell out of me. I know he is affected with my presence, dahil kung hindi
Hindi niya dapat ako iniiwasan. O baka naman nagigilty ang gago because he cheated on his fiancée. I can't help but roll my eyes on that thought. Hindi nga siya nagigilty noon sa mga kagaguhan niya sa akin eh. Ngayon pa kaya? Ma'am, mag-aagahan na ho kayo. Tawag atensyon sa akin ng isa sa mga kasambahay ng pamilya Marquez. Sabay lapit sa akin, habang daladala ang isang tray na naglalaman ng pagkain. Wala kasi sila Mama Olivia at Papa Roman dahil may nilakad ang mga ito, kaya wala akong kasabay sa pagkain. Pinili ko na rito kumain muna sa lanay. At dun rin ako tatambay, kung saan salamin lamang ang pagitan ng swimming pool, kaya kitang-kita ko kung paano magbabad sa pool si Lucas. Mukhang bago ang kasambahay na lumapit sa akin dahil hindi ko naman matandaan na nakita na kami dati nung dito pa ako naninirahan. Tinignan ko ang kanyang muka. Napakaganda niya. Kung titignan, hindi siya mukhang kasambahay. Hugis puso pa ang mukha nito. Her eyebrows were thick, matangos ang ilong, at ang mga labi, talagang natural ang pagkapula. Ngunit ang mas nakakuha ng aking atensyon ay ang kanyang kulay abo ng mga mata na pinaresa ng mapipilantik na mga pilik mata. Ma'am, pukaw niya sa aking atensyon. Kaya napabalik ang aking tingin sa kanyang muka. Nagtataka ang tingin ay binigay niya sa akin. Tapos na pala niyang ilagay ang mga pagkain sa lamesa. Tumikim muna ako. Nag-agahan na ba si Lucas? Tanong ko bago muling sinulyapan si Lucas na hindi pa rin nagsasawa sa kalalangoy. Hindi pa ba siya napapagod? Kanina pa siya langoy ng langoy ah. Hindi kaya magkapulmonya na siya niyan? Nagbalik ang aking atensyon na magsalita ang magandang kasambahay. Hindi pa po ma'am eh. Pagkalabas ko kasi, saktong labas rin ho ni sir sa kwarto. Dumiretso na po siya dyan sa pool. Mukhang wala po sa mood eh, kaya hindi na rin namin siya inistorbo. Sagot niya sa akin. Saka siya sumulyap sa aking dating asawa. I stared at her. Hindi kagaya ng ibang babae, wala ko nakikitang interes sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Lucas. She's simply just staring at him. Ganun ba? Ang tanging naisagot ko na lamang. Opo, she politely answered me. Na ngayon ay nasa akin na nakatingin. I gave her a warm smile na halatang ikinagulat niya. Natawa ko sa naging reaksyon niya. Bakit? I said as I chuckled. Tumikim muna siya bago sumagot. Hindi ko lang po akalain nangingitian niyo ako. She said, na tila nahihiya pa. Kumunot naman ang aking noo. Bakit naman? Kasi po, no offense po ma'am ha. Kasi po kung titignan po kayo, parang ang taray-taray niyo po. Intimidating po kumbaga. Yung parang hindi po kayo yung tipo ng tao na nakikihalubilo sa mga katulad kong mahihirap. Sagot niya sa akin. She bit her lower lip, na tila ba nahihiya talaga siya sa akin. Muli ko siyang nginitian. Bakit naman hindi ako makikihalubilo sa'yo, mukha ka namang mabait. Saka kung hindi mo na itatanong, kagaya mo, dati rin akong kasambahay. Kaming dalawa ng lola ko, kaya alam ko kung gaano kahirap ang buhay para sa inyo. Lalo na at dyan ako galing. I told her, mukhang hindi naman siya makapaniwala sa aking kwento. Talaga po? She exclaimed. Tumango ako bilang sagot at hindi pa rin nawawala ang ngiti sa aking mga labi. Wow! She exclaimed again, habang pinasahan ng tingin ang buo kong katawan. Hindi po halata ma'am na dati kayong kasambahay katulad ko. Ang ganda-ganda niyo po eh. Muli na naman ako napatawa. She looked so cute as she stared at me in pure amazement. Oh, you're so cute. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Magaan ang loob ko sa kanya at mukhang magkakasundo kaming dalawa. Ninita po ma'am. Masayang sagot niya sa akin. At tuluyan ang nawala ang kanyang hiya. Ninita, ilang taon ka na ba? 20 po ma'am. She joyfully answered. Ngunit hindi pa rin nawawala ang paggalang. Ang bata mo pa pala, no? Komento ko na ikinasumangot naman niya, which I find really cute. Ma'am naman, hindi na po ako bata. Kaya ko na nga pong gumawa ng bata eh. Tila batang nagmamaktol na sagot niya, dahilan para muli na naman ako mapatawa. Oh my God, this young lady is something ha? Bakit? Nasubukan mo na bang gumawa ng bata ha? I jokingly asked, habang pinipigilan ang aking pagtawa. Naku, hindi pa po. Pinaplano ko pa lang po. Saka naghahanap pa nga po ako na makakasama ko sa paggawa ng bata. Gusto ko ho kasi yung gwapo, yung may abs, saka syempre po ma'am yung dax.
Tuluyan akong humagalpak ng katatawa dahil sa mga pinagsasasabi nito. Ma'am naman, wag niyo naman po akong pagtawanan. Seryoso po ako eh, reklamo niya habang nakasimangot pa. Ngunit dahil sa kanyang sinabi, mas lalo lang ako natawa. Naiiyak na nga ako habang tumatawa eh. Nang tignan ko siya, talagang simangot na siya, kaya pinigilan ko ang sarili kong tumawa pa. I composed myself and grabbed tissue to wipe away my tears na sanhi ng pagtawa ko.